Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyana wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah Arsalahu Allahu bil haqq huda linnasi jami'a. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an fi hadha al-yawm yawmul mubarak alladhi nahnu najtami'u fihi likalamika ya arhamar rahimin. Allahumma tub alayna wazidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Lakal hamdu kullu wa laka syukru kullu daiman wa abada ya khaliqana ya razikana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginigilyo naming mga kapatiran sa Islam mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli, hinihiling natin sa ating tagapaglikha na tayo ay bigyan ng patuloy na bigyan ng gabay. Panatilihin sa relihiyong ito hanggat dumating sa atin ang kamatayan na tayo ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Siya ang Diyos na sinamba ng lahat ng mga propeta. Siya ang tagapaglikha. Ang lahat ng nandito sa mundo ay nilikha niya. So ang lahat ng sino mang sinasamba, maging tao, bagay, hayop, o anghel, o propeta, kahit sino, ito lahat ay walang saysay at hindi totoong Diyos. Dahil yang mga yan, lahat tayo ay nilikha at hindi pwede na sambahin ng nilikha ang kanyang kapwa na nilikha. Sino ang dapat sambahin? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu ma yad'una min dunihi huwal batil. Katotohanan siya ang inyong tagapaglikha, ang inyong Panginoon, na siya ang Allah, na siya ang totoo, na anuman at sinuman na sambahin bukod pa sa Kanya ay siya o sila ay katotohanan, walang katuturan at hindi totoong Diyos. Mga kapatid, kayong dalawa na taga Laguna na bagong pasok sa Islam, mula sa ikabuturan ng aming puso, ay binabati namin kayo na pagbati ng Islam at subhanallah, ginabayan kayo ng Allah. Dahil hindi lahat ng tao bibigyan ng gabay, pinipili ito kung sino ang mahal ng Diyos. Kaya sa pagpasok sa Islam o pagbabalik loob sa Allah, panatilihin at humiling sa Allah na dagdagan ang ating kaalaman at panatilihin tayo sa pananampalatayang ito. Dahil sa totoo lang, anong saysay ng mundo, anong kapangyarihan, anong yaman, anong meron tayo sa mundo, kung sa bandang huli na ito'y lilisanin din natin pala. At sa araw na kabilang buhay, sa buhay sa libingan, at sa buhay na walang hanggan, ay kasama tayo sa mga talunan. Kasama tayo sa mga tunay na nagsisisi. Dahil ang pagdurusa at ang parusa sa mga taong nagtambal at hindi naniwala sa kaisahan ng Diyos ay kasawiang piat, kasawi ang palad sa kanila. Ya Allah, alhamdulillah sa gabay ng Islam. Allahumma amin. Ngayon, mga kapatid, dadako tayo sa isang kwento na tayo, natutuwa ako, kapatid na Adam, dahil nakakalahati na tayo sa librong ito. Ang bilis, ano, kapatid na Ismail? Dahil ang bilis ng panahon. Isipin nyo, nakalahati na kami sa mga kwento ng mga propeta. At ang mga kwento ng mga propeta, sinabi ng Allah sa suratu Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Katotohanan, ang mga kwento sa kanila ay wala maliban sa ito ay aral sa mga taong binigyan ng tunay na pag-unawa, binigyan ng gabay sa Islam.
mga tao na ginagamit nila ang kanilang talino, na anong mga kwento sa mga nauna ay magbibigay aral ito. Tunghayan natin ang tungkol dito sa kwento ng dalawang propeta na mag-ama na propeta. Ano? Ulitin mo, Ustad. Mag-ano sila? Mag-ama. So, meron palang ganun? Oo, meron. Ito mag-ama ito. Itong propeta na ito. At dito natin makikita at matutunghayan ang kaganapan sa kanila. Bago natin puntahan ang tungkol sa dalawang propeta na ito na sila ay mag-ama, balik tanaw sa mga nakaraan. Dahil ang pagbabalik tanaw sa mga nakaraan ay may aral at may koneksyon sa kung ano yung susunod na kwento. Bago mangyari yung kwento doon sa kaganapan kay Propeta Lut, alayhi salatu wasalam, na pinarusahan sila ng Allah dahil sa kanilang kalapastangan, pagsunod sa sarili at kay Satanas, may 3 mga anghel na bumisita kay Ibrahim. At nung bumisita sila kay Ibrahim, alayhi salatu wasalam, para ipabalita na sila ay dadayo sa lugar na kung tawaging Sodom. And this is nowadays the land of Sodomy. At nagtaka si Ibrahim, li'ana fiha Lut. Nandyan si Lut, pamangkin ko yan, na propeta din yan na sinugo ng Allah sa mga taong mapaghimagsik. Sabi ng mga 3 ito, alam namin na nandyan ang isang alipin ng Allah na bilang propeta. Nahnu na'lamu bi. Alam namin at batid namin yan. Kaya nung ipinaghanda ng asawa ni Propeta Ibrahim na si Sarah ng pagkain, nung hinahawakan o kakainin ay parang hindi nakikita ang anong nilang kinakain. So nagtaka na si Propeta Ibrahim na hindi pangkaraniwan ang mga ito. At nasabi nila na natuklasan nila na sila ay mga propeta na bisita para parusahan ang lugar na ito sa Sodomy. Nung nalaman at narinig ng asawa ni Propeta Ibrahim na sila ay pupunta doon, sa kanyang galak ay siya ay natuwa at siya ay napangiti. Ibtasamat. Falamma ibtasamat absyarnahu aw mada basyarna. Noong siya ay napatawa at napangiti, binalitaan siya na siya ay magkakaroon ng anak. Sino? Ang matagal nang hindi magkaanak na si Sarah, na matanda na at matanda na rin si Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ngunit sa kanyang pagtitimpi na pinangasawa niya ang kanyang asawa na si Ibrahim kay Hajar at nagkaanak sila na si Propeta Ismail, at bumalik uli si Propeta Ibrahim mula sa Bagka, at dahil sa gantimpala at pagtitiis ng babaeng ito, binyayaan sila ng anak na ang pangalan ay kung tawagin siya si Ishak. Si Ishak ay anak na panganay ni Sarah at saka si Ibrahim. Kila fi riwayatin ukhra, si Ishak ay nagkaanak ng 2 kambal. Ito si Ilis at si Yaqub. Si Ilis ay dito nanggaling ang mga angkan ni Propeta Yaqub. Ayub, Propeta Ayub. Jazakallah khairan. Si Propeta Ayub dito nanggaling sa angkan ni Ilis. Samantalang itong si Yaqub ay siya ang tawaging na al-asbat. Limada sumiyat al-asbat ay al-asbat ay bimana ay ashara o 12 rajulan. O min Bani Israel, tawagin siya na siya ang Israel. Ang kanang Israel, si Propeta Yaqub ay siya ang tinawag na Israel. Ang kanang Israel. Sa Quran, sa Biblia, makikita niyo yan
the sons of Israel. Sa Quran, Ya Bani Israel. Maraming beses na nabanggit ang mga angkan ni Israel. Dahil dito sa angkan ni Israel, o si Yaqub, ay siya ay nagkaroon ng dalawang asawa. Una si Leah, na nagkaanak sila ni Leah na 4, na nandoon si Reuben at nandoon si Yahuda. At yan ang mga Yahud na kung saan ang kabila ng tribo ng mga Hudyo. At nandyan din yung mga iba-ibang mga propeta, if naasar o 10. Doon sa kapanahunan niya, pwedeng pangasawain ang duwaya mo ang iyong ipag. Ha? Pwede yun. Sa kapanahon niya. Yun ang batas eh. Sa ngayon, haram. Yung kapatid ni Leah na si Rebecca ay pinangasawa ni Yaqub. At nagkaanak sila na ito si Binhamin at saka si Propeta Yusuf. Wa ma ra'ayukum bi Propeta Yusuf. Sino si Propeta Yusuf? Siya si Propeta Joseph. Na sa kapanahunan niya, wala pang nalikha. Sa kapanahunan niya, na pinakamagandang lalaki sa balat na lupa na nalikha. Subhanallah. Dalil din, sabi ng mga pantas, dahil si Sarah na kanyang lola ay pinakamagandang babae sa oras ng kanyang kapanahunan. At ang napangasawa ni Ishak ay si Rivka. Kung tawagin ay si Rivka. At yun nga, nagkaanak sila ng 2. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng Israel? Mamana Israel. Mayroon ba kayong kuro-kuro? Idea? Pag sinabi mong bani, yun ang angkan. Tribo. Pero Israel, ano mamana Israel? Sa lugal Hebreya, ang sinasabing Isra ay abd, alipin. Siya ang Diyos, ilah. Kaya ang ibig sabihin ng Israel ay Abdullah. Ibig sabihin ng Israel ay alipin ng Allah. Siya ang ilah sa mga wikang Ibreya, sa Ibreo. Ngayon, hayya bina ayyuhal ahibbatul kiram natanawwalu sawian في هذه الأجمل القصص أجمل القصة التي وردت في القرآن الكريم. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام هو نبي الله. Siya ay nabi, sugo ng Allah. Wa Yaqub na anak ni Ishaq. Na si Ishaq ay anak ni Ibrahim alayhi salatu wasalam. Wa ismuhu aidan Israel. Ang pangalan din niya ay si Israel. Wa huwa abul asbat. At siya ay ama ng mga asbat. Wal asbat, kama kulna, fahuwa walidu Yusuf. Siya yung ama din ni Yusuf. Wa sumiyat al asbat lianna 12. Tinawag na asbat dahil ito ay 12. Isipin mo nga naman magkaanak ka ng 12 kalalakihan. Siga ito, bro. Sa atin ngayon, sa kapanahon natin, mga anak ko yan, mga macho, mga lalaki yan. Tingnan mo. Hoy, sige, suntukin yan. Puntahan niyo yan doon. Siga ka, ha? Sa kapanahunan nila, ang mga asbat, sumia bi asbat. At ito, yung pangalawang bunso nilang kapatid, na si Binhamin at si Yusuf ay mahal na mahal ni Propeta Yaqub. Palagay nyo, bakit niya mahal silang dalawa? At ang pinakamahal sa lahat ay si Propeta Yusuf. Palagay nyo, taga Mindanao. Tunay maswayro sa akwa. Ha? Mapipiya. Bisaya, bay. Dahil gwapo, mahal niya. Isada. Bro, pag ang mga anak mo may pinakamaganda o pinakagwapo, mas mahal mo yan. Ganun ba yun, Ismail? Wallahi, hindi rin. Hindi ako naniniwala dyan. Dahil meron ako mismo kilala na kamag-anak ko. Sinabi niya, ang mga anak ko, ang gaganda, ang gugwapo. Yung isa sa kanila, hindi ko alam bakit parang
Samrano na naiiba siya yung mukha. Kasi hindi naman lahat maganda, magkakapatid, di ba? Minsan may bago, minsan may naiiba. Minsan may naiiba sa lahat. Pero hindi mo alam, Ustad, siya ang pinakamahal ko. Hindi dalil, bro, na dahil maganda at gwapo ang anak mo, ay mahal mo siya. Sabi ko, bakit niyo po mas mahal siya? Kasi yun ang nandito sa puso ko. Pero hindi ko pinapakita sa mga magaganda at mga mahal kong, mga gwapo kong mga anak. So, bakit siya mahal, mga kapatid? Dahil? Dahil sa panaginip. Bago pa natin puntahan ng panaginip sa Quran, sa Surah Yusuf. Dahil ayon sa mga pantas, sa mga propeta, pag yung namatay na kasi na maaga ang kanilang ina. At nakita rin niya na parang inaapi-api silang dalawa na pinagtatabuyan ng kanyang mga kapatid. At binubuli at sila pa yung mga bunso at namatay na yung kanilang ina. So, sinong kakampi nila? Siyempre, nandun ang ama. Di ba? So, at saka minsan bro, hindi natin may pagkaila na ang puso, kung sino ang minamahal niya, hindi mo pwedeng diktahan. Sa mga anak mo, sa mga asawa mo, kung sino may maraming asawa. Nandyan si apat, may isa, tatlo, isa dyan, mas mahal mo kaysa dun sa tatlo. Sa mga anak mo, ganun din. Sa mga kaibigan mo, ganun din. Bakit? Kasi yan ang puso eh. Hindi mo siya sabihin, oy, puso ko, ito ang mahalin mo, yung number one. Kasi siya ang number one. No. The heart tells and speaks. Maski hindi mo yan sinabi. Ngayon, si Propeta Yaqub alayhi salatu wasalam, anjaba Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wasalam waladan min Sarah fasammaha Ishaq. Ito nga, si Ishaq ay ipinanganak na anak ni Ibrahim at saka si Sarah. Lama kabara Ishaq ja'alahu Allah nabiyan. Naging propeta din si Propeta Ishaq. Kaya sino ang sinasabi nilang tawagin Sayyidul Anbiya, na pinaka-karim wa Sayyidul Anbiya, na pinaka maganda ang pinanggalingan ng lineage ng propeta sa lahat ng mga propeta? Sino? Huwag niyo kalimutan si Yusuf alayhi salatu wasalam. Kasi si Yusuf ay propeta, ang tatay niya ay propeta, ang lolo niya ay propeta, ang lulu-lulu niya propeta. So wala kang labas. Hindi katulad ni Propeta Muhammad, ang tatay niya si Abdullah, hindi propeta. Musyrik nga eh, di ba? At ang mga ibang propeta, ang tatay nila hindi mga propeta, mga nagtatambal sa Allah. Pero ito, si Yusuf, naiiba siya sa lahat ng mga propeta. Kasi galing siya sa pinakamarangal at sagradong pamilya na pinanggalingan ng mga propeta. Watazawwaja Ishaq alayhi salatu wasalam wa anjada waladan samahu Yaqub. Nanganak siya si Ishaq at pinanganak na ito si Yaqub. Fa'asha Yaqub min nabiyin karimain wa huma jaa Ibrahim alayhi salatu wasalam. At dito nga nangyari ang kaganapan na kung saan nanggaling dito ang mga angkan ng Israel sa propetang ito na kung tawagin na siya ang Bani Israel. Pinakabata si Yusuf at saka si sino? Benjamin. Ito pa lang si Benjamin Netanyahu, dito kinuha yung pangalan nitong gabayan nawa ng Allah. At kung hindi siya gabayan ng Allah, parusahan dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Sa walang habag na patuloy niyang kanyang ginagawa sa mga bata at matatanda at kababaihan sa Palestine. Laqad ana Sayyidina Yaqub alayhi afdalu salatu wasalam min kathratil ibtilaat. Si Yaqub ay sinubukan ng Allah ng maraming pagsubok. Bro, sino sa inyo ang may pagsubok sa buhay? Taas ang kamay. Ha? Lahat? Hindi kayo nag-iisa. Kasama ninyo ako. Lahat tayo may pagsubok. May kanya-kanyang pagsubok. Dahil bakit? Kasi pagmahal ka ng Diyos, susubukan ka. At mas magtaka ka
kung ikaw ay walang pagsubok sa buhay. Sheikh Ali Janaban. Dahil pag wala kang pagsubok sa buhay, in other words, hindi lang abnormal. Ibig sabihin, hindi ka mahal ng Diyos. Oo, bro. Kasi wala kang pagsubok eh. Dahil ang hadith ni Propeta, sallallahu alaihi wasallam, kung titignan natin, Idha ahabballahu abdan ibtalah. Pag ang Allah ay mahal niya ang kanyang alipin, susubukan niya ito. Kaya makikita nyo ang pagkapatas ng Allah. Mayaman ka, makapangyarihan ka, mahirap ka, wala kang trabaho, maganda ang pamilya mo, wala kang pamilya, lahat yan may problema. Hindi ibig sabihin, mayaman ka, makapangyarihan ka, wala kang problema. Ikay dagay mga problema sa buhay ni Mubay. Di ba? So alhamdulillah, ang Muslim, lahat ng kanyang buhay, mahirap o lagi siya nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibtilaat, asyaddu tilkal ibtilaat mahadatha li ibnihi Yusuf. Kasi isa sa pagsubok na dumaan sa kanya ay ang kanyang anak na si Yusuf. Bakit kaya? Mga kapatid, kung sino at ano ang mahal mo, doon ka susubukan. Alam niyo ba yan? Kung anong gusto mo, kapatid na Abu Bakar, doon ka susubukan. Bakit ka susubukan sa isang bagay na kaliwali mo lang yan? Yung sa alam mo na gusto mo, na mahal mo, doon ka susubukan. Sino ang mas mahal mo? Yung bagay na yon, yung tao na yon, yung pera na yon, yung karangyaan na yan, o ang yung tagapaglikha? Diyan makikita. Diyan mangingibabaw, bro. Diyan ang pagsubok. Sinasabi natin naniniwala tayo sa Allah. Sumusurrender, sumusuko. Pero pagdating ng pagpili o kagustuhan ng iyong tagapaglikha at ang bagay o babae o anumang pagsubok na yan, diyan nakikita kung ano ka at sino ka. Huwag mo na sabihin ano ka, alam mo yun, sarili mo. Di ba? Sino ang hindi niya alam ang kanyang sarili? Itaas ang kamay para masabi namin. Ustad Ibrahim, alam ng bawat isa ang sarili niya, di ba? Balil insanu ala nafsihi basira. Katotohanan ng tao, ang kanyang sarili, alam niya. Kung ano ka, ugnayan mo sa iyong tagapaglikha. فَكَانَ الْجَزَاءُ الْجَمِيلِ أَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعْدَ فِرَاقُ اسْتَمَرَّ 40 sana. Ang pagsubok na dumating dito kay Propeta Yaqub alayhi salatu wasalam ay ito ay tuloy-tuloy na 40 taon. Ya Allah, Ya Rabbi, ilang taon ka lang dumaan ng pagsubok? Kapatid, Ustad, 2 buwan lang kasi walang sweldo. Ustad, nagugma ko, wala na kami. Ustad, 2 buwan lang? O 1 taon lang, 3 taon? Ilang taon ka kaya naging mapayapa sa buhay mo? Ikumpara mo yun. Ito si Propeta Yaqub, 40 taon siya na sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding pagsubok dahil sa pagkawalay ng kanyang anak na si Yusuf alayhi salatu wasalam. Bakit, kapatid? Kasi matindi niyang mahal si Yusuf. Kaya may aral din dito. Ano yun? Huwag tayong magmahal masyado. Magtira ka, kapatid na Ibrahim. Magtira ka sa sarili mo. Huwag mo ibigay lahat. Dahil maaring susubukan ka dyan ng iyong tagapaglikha. At dito, sa pangyayari nito, naganap ang isang panaginip na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit niya sa Quran sa Suratu Yusuf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِي سَاجِدِينَ. Ya Allah.
Tignan nyo ang panaginip ng isang bata. Sabi niya, "O aking ama," banggitin sa kanila, "O Muhammad," nung ikinukwento ng alipin o isang propeta na si Yusuf, nasabihin niya sa kanyang ama na, "O aking ama, ya abati, nakita ko sa aking panaginip na mayroong 11 na mga bituin na sila ay nagpapatira pa sa akin. Wa ra'aytu syamsa wal qamara li sajidin," at nakita ko na kasama dito ang araw at ang buwan na sila at kasama ng ibang mga bituin na sila ay nagpapatira pa sa akin. Ya Allah. Sabi dito ng mga pantas, minsan ang panaginip ng bata, pakinggan natin. Dahil ito ay may ibig sabihin. Dahil ito ay may darating na panahon na mangyayari kung ano yung panaginip niya. Dahil ang bata, malinis pa yan. Walang mga kasalanan yan. At nung narinig ito ng kanyang ama, anong sinabi niya? Mga kapatid? "Qala ya bunayya," o aking mahal na anak, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaytana lil insana aduwwum mubin." Propeta kasi si Yaqub, at alam niya na napabatid niya nung narinig niya itong kwento ng kanyang anak, sinabi niya sa kanyang sarili na itong batang ito ay hindi pangkaraniwang. Lahu dawrun azim fil mustaqbal. Mayroon itong mararating na malaking dakila na kaganapan sa mga darating na panahon. Wala dalika adal qissah tabda'ul qissa bi Yusuf gulaman saghiran, at ito ay nagsimula na nung bata pa siya at nakita niya sa kanyang panaginip at kinuwento sa kanyang ama. Falamma sami'a Yaqub tilka ar-ru'ya alima anna Yusufa sayakuna lahnu sya'nun azim wa manzilatun azima wa rubbama takunu hadhihi ar-ru'ya bushra bi annahu sayakuna nabiyyan. Correct. Nung napag-alaman nito ni Yaqub, sinabi niya sa kanyang anak at nardama niya na ito ay pinakamalaking, ano yun? Yung dawr, yung rule. Kaganapan. Ano ba yung rule in Tagalog? Hindi, rule. It has the big rule in the future. Kagampanan. Malaking kagampanan nitong batang ito sa mga darating na panahon. At magiging ito ang kanyang panaginip ay makakatotohanan nito, o di kaya ay magiging isa rin siyang propeta. At correct, naging propeta si Yusuf alayhi salatu wasalam. Fama kana min Yaqub an illa an nasiha Yusuf alayhi salam bi an la yaqsus ru'yahu ala ikhwatihi khawfan min an yahsudu. Pinigilan ni Yaqub ang kanyang anak na huwag niyang sabihin ang mga nakita niya sa panaginip na ito sa kanyang mga kapatid. Sabi niya, "Qala ya abati," o aking ama, nakita ko ito sa aking. "Qala ya bunayya," sabi ng kanyang ama, "O anak, itong kinuwento mo sa akin, huwag mo itong ikwento sa iyong mga kapatiran. Dahil fayakidu laka kaida." Dahil sila ay malalaman nila na ikaw ay naiiba sa kanila. At malalaman nila na pag ikaw ay naiba sa kanila, magkakaroon sila ng masamang balak sa iyo. Dahil mayroon silang selos sa iyo. Itay, kapatid nila ako. Magkakaselos? Mga kapatid, kayo na may mga kapatid, kuya,
Sister, yung mga sister mo, na minsan mayroon isang sister na sinasabi niya, Ustad, ngayon ang puot ko pa rin, galit ko sa nanay ko, tatay ko. Bakit? Kasi mas mahal nila si ate kaysa sa akin. At ito nga, kung bakit ako naging pariwara. Ito nga, kung bakit ako na-involve sa droga. Dahil nakita ko mas mahal nila si kuya kaysa sa akin. Mabuti ako kaysa sa kuya ko. Pero bakit ganun? Babala sa mga magulang na hindi pantay-pantay ang turing sa kanilang mga anak. Dahil bawal sa Islam na mahalin mo ang isa mong anak kaysa sa iba. Sa Islam, dapat pantay-pantay. Ibigay ang karapatan nila, bigyan ng atensyon, at huwag mong ipakita na mas mahal mo sila o mas mahal mo siya kaysa sa iba. Kasi dito sa kaganapan ng pangyayari, dito nagsimula ang selos ng mga kapatid ni Yusuf sa kanya. Dahil hindi mapigilan ni Jacob na may pakita ang pag-aaruga at pagmamahal at proteksyon sa kanyang anak na si Yusuf. Kasi hindi mo rin kasi pwedeng masisi siya, di ba? Kayo, ang mga magulang natin, pwede nyo rin bang masisi na mas mahal nila minsan yung mga ate natin o kapatid natin? Kasi sinabi na natin kanina, ang puso kasi ang nagmamahal. Hindi mo pwedeng diktahan. So maari yun, pero ang sabi ng mga pantas, maski mahal mo pa yun, huwag mo ipakita na naiiba sila at mas mahal mo sila kaysa sa iba. Kaya nga sa Islam, meron tayong sinasabing faraid. Ano yung faraid? Yung pagbibigay-bigay ng yaman pag namatay ang magulang, ay ibibigay sa mga anak mo. Ibibigay sa lalaki at babae. At sa lalaki, 2 sa kanya, at sa babae, 1 lang. Bakit? Kasi hindi pwede kung ano yung gusto mo. Kung ano ang gusto ng iyong tagapaglikha. Yun ang Islam. Tayo minsan hindi natin pinafollow yung Sharia, hindi natin pinafollow ang Quran. Kasi dapat kung ano ang pinag-utos ng Allah, yun ang dapat siyang mangyayari. So dito sabi niya ay dahil baka ikaw ay gawa nila ng masamang plano sa iyo at magkakaselo sila sa iyo. Inna syaitana lil insana aduwwum mubin. Bakit pumasok dito si Satanas? Samantalang ang kinukwento lang niya dito, nakita ko sa panaginip ko na itong mga ito ay nagpapatira pa. O bakit pumasok si Satanas? Pagkaingit nila sa mga kapatid niya. Pagkaingit niya, mga kapatid niya? Hindi, kung naingit yung mga kapatid niya. Nainggit. Correct. Normal. Yun ang kwento ngayon. Inong pinag-uusapan natin yung pagkainggit Doon Pero ang tanong, bakit pumasok dito ang papel ni Satanas? Sabi dito ng Allah, Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sinabi ng Allah ito sa pamamagitan ng dila na pagsabi ni Propeta Jacob sa kanyang anak na si Yusuf. Bismillah. Insan, merong kari. Dahil lahat ng tao, may mga karin, may mga syaitan. Uy, may mga syaitan kayo, bro. Ingat kayo. Ustad, hindi kami lang. Ikaw din. Siyempre. Tao din ako katulad nyo. Lahat tayo may mga karin. May syaitan na nag-uudyok. Maski gusto mo ng mabuti, magsala, maski gusto mo mag-attend ng lecture, sasabihin ni syaitan, iba na lang tignan mo. Wag yan si Ustad. Laging naririnig mo dyan, tauhid. Kwento ng mga propeta. Punta ka doon. Hindi, doon ako pupunta kasi mas maganda doon. May mga wala. Tignan nyo kung paano si Satanas linlagin ang tao. Kung paano si Satanas iligaw ang tao sa Allah. Kung paano si Satanas patuloy si Shaitan araw at gabi, pati sa pagdasal mo, pati sa huling antungan ng buhay mo, ng kamatayan mo, nagbubulong pa rin sa iyo yan. Aduwwum mubin, maliwanag siya na kalaban natin. Kaya isipin mo, bro, sister, kung anong mga paggawa mo ng kabutihan,
Minsan nandyan si Satanas na pinipigilan kanyang huwag gumawa ng kabutihan. Kaya pag ikaw gumawa ng kabutihan, pipigilan mo sarili mo na huwag mo isumbat, sasabihin mo sa sarili mo, kasama si Satanas, isumbat mo siya na tinulungan mo man yan. Ayon. Tapos pag naisumbat mo yun, sumama ang loob ng tinulungan mo, nawala na rin yung gantimpala kasi isinumbat mo ang mga sinabi mong kabutihan. Mga kapatid, wallahi, si Satanas, araw at gabi nandyan sa atin para linlangin tayo, para tayo ay sabihan na huwag maniwala at gumawa ng mga kasalanan at sundin ang sarili. Yan ang problema. At dito, wakadhalika najtabika rabbuk. Nung ikinwento ito, na sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito kay Propeta Yusuf ay ikaw ay pinili din namin na magiging propeta. At dadaan ka sa matinding pagsubok. Ngunit, ang buhay hindi lahat pagsubok. Mayroon ding mga biyaya. Mayroon ding saya. Oo, ganyan yan. At mayroon ding kantimpala. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ O Yusuf, hindi mo ba alam na ikaw ay isa sa mga propeta na nakakapagbigay ng interpretasyon sa anumang mga panaginip o sa anumang hindi pa magaganap na ipinagkaloob sa iyo ng iyong tagapaglikha. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوب Dahil ang gabay at habag at biyaya ng Allah ay of course kukumpletuhin niya ito sa iyo bilang ikaw ay magiging ganap na propeta at ganun din sa pamilya ng iyong ama na si Jacob, sa pamilya ninyo, sa angkan ng Israel. Mga biyaya na ipagkakaloob namin sa inyo. Allahu Akbar. وَيَتِمُّ فَضْلُ وَإِنْعَامُهُ عَلَيْكَ عَلَى ذُرِّيَّةِ أَبِيكَ يَعْقُوب كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُوكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ Dahil katulad din ito ng pagbigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya sa iyo at sa mga nauna pa sa iyong mga propeta. Ang mga nauna pang mga propeta, mayroon pang mga biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Wa ni'matu inna rabbaka alimun hakim dahil ang iyong Panginoon ang siyang tunay na pinakamaalam at alam niya ang magaganap at alam niya kung bakit itong pagsubok na ito na ibinigay sa iyo ay may dahilan at kakayanin mo. Mga kapatid, ang mga pagsubok natin, kakayanin natin. Huwag kayong maniwala sa hindi ko na ito kaya, bro. Alin ang pagsubok? Surrender na ako. Gi-give up na ako. Mali ka doon, bye. Kaya pag di ka mag-move, pag ikaw ang natalo sa problema mo, ikaw ang kawawa. Yung iba nagpakamatay, yung iba nalulung sa droga, yung iba ang gamot na lang niya, alak at droga para mawala ang problema. Walang problema, walang pagsubok na hindi kakayanin. Kaya minsan din, sabihin natin sa ating mga dua, Ya Allah, subukan ako sa kakayanin ko. At huwag ako subukan sa hindi ko kakayanin. Kakaya natin yan mga kapatid. Ano ang susi? Kapit mo ang Allah. Huwag kang mawalan ng pag-asa. At batid mo at alamin mo sa sarili mo na sa tindi ng pagsubok na yan, mahal ka ng Allah. Huwag mo sundan ang sarili mo at si Satanas. Diyan ka mawawalan ng pag-asa at kawalang saysay sa buhay mo. Pagsisisi sa bandang huli. Kasi bro, mangingibabaw ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtima'u tari, nagkaroon na ng pagtitipon. Emergency call. Ano ba? Emergency meeting. Minsan may mga emergency meeting, di ba? Biglaan, uy, may mangyayari. Nagka-pulong-pulong na ang mga kapatid. Wa fi yawmin min al-ayyam ijtama'a ikhwatu Yusuf al-ashru ghayru al-ashqa fi ijtima'in tari yatahaddathun an Yusuf alayhi salatu wasalam. Dumating ang panahon na kung saan nagtipon-tipon ang magkakapatid na 10 maliban si Binyamin at si Yusuf na hindi nila pinasama. At ang pagtitipon na ito ay pinag-uusapan nila, pinaplano nila
ano ang gagawin nila kay Yusuf. إذ قال يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا في ضلال مبين. Surah Yusuf verse 3. Tama. Verse 8 sa Surah Yusuf. Sabi nila, إذ قالوا, sinabi nila, إذ قالوا la Yusufu, sinabi nila, katotohanan, itong si Yusuf at ang kanyang kapatid ay mas mahal ng ating ama. Minna, mas mahal silang dalawa, o pinakamamahal niya si Yusuf. Wa nahnu usba, samantalang tayo, yung mga malalakas, macho, tayo yung mga kilala, tanyag. Inna abana fi dalalim mubin. Katotohanan ng ating ama ay nandoon siya sa pagkaligaw, nandoon siya sa hindi tama, nandoon siya sa hindi pagiging makatwiran. Ayun ang umusbong sa kanila. Sinabi dito ng mga pantas, yung dalal, yung pagkaligaw ay hindi ang pagkaligaw sa relihiyon, sa kanilang ama dito. Hindi yun ang ibig sabihin doon. Kasi ang ama ay propeta at ang mga propeta ay hindi ligaw. Ibig sabihin, dito ay nagkaroon lang na ang katotohanan ng ating ama ay hindi siya naging makatwiran sa atin. Bakit mas mahal niya si Yusuf? Samantalang tayo ang mga malalakas. Tayong magbibigay ng pugay sa ating pamilya at magbibigay ng tanyag sa ating pamilya. Sabi dito, nahnu jama'atun dhata adadun. Tayo yung mga mas marami kaysa yan sa dalawa o kaysa kay Yusuf. Ala an tanfa'u abana wa nadfa'u an darar. Tayo man yung tutulong sa ating ama kung may sakaling may lulusob sa atin. Tayo man yung magbibigay ng karangyaan sa ating pamilya. Pero bakit ito ang mahal niya, itong masanggol na ito? At itong hindi pa katulad natin. Nahnu alladhina nastati'u an nanfa'u. Ayan, dumating na sino? Si Satanas. Bukod pa doon sa nandoon na yung selos dito sa puso. Kasi nandun din si Satanas na nag-uudyok. Li Yusuf, dito mga kapatid, faja'a qama wahidun min ha'ula'il ashra iqtarah alayhim iqtirahan lihilli hadhihi al-mushkila. Nung nagtipon sila, may isa sa kanila na nagsabi, para mawala itong problema na ito, patayin natin si Yusuf. Para mabigyan ng solusyon itong mga damdamin natin na nagkakaroon tayo dito ng selos at ang ating ama hindi makatwiran sa atin. Sabi sa Quran, uqtulu Yusufa wa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Yan, dumating na ang matindi. Bro, kapatid mo, ipapapatay mo? Meron yan? Sa ngayon, meron? Meron? Ibig sabihin kayo, gusto nyo rin na mangyari na ipapatay nyo kapatid nyo, mga kapatid. Kayo mismo nagsasabi, meron eh. Ha? Nangyayari. Yun pala, sige. Kung nangyayari, okay, naniniwala na ako. Kasi nangyayari. At talagang naniniwala tayo na nangyayari na yan talaga. Ustad, huwag ka kasi lumayo. Doon pa lang sa una-una, di ba, hindi nyo ba natatandaan na pinatay ni Kabil, si Cain? Pinatay niya dahil sa selos at galit. Kapatid niya yun na sila lang. Na wala pang tao sa mundo, kukunti lang ang tao sa mundo, sila lang o ilan lang. Kapatid niya, pinatay niya. Kaya ikaw, kuya ko, kapatid ko, mag-ingat-ingat kayo kasi baka kayo ay patayin din ng kayo magkakapatiran. Dahil sa Satanas, dahil sa droga, dahil sa inom, dahil sa galit. Subhanallah. Dahil sa politika, dahil sa pera, dahil sa lupa, dahil sa lahat yan, pagsubok. Takhallasu min hadi min Yusuf bil qatl, idhabu ila makanin ba'id. Yung iba sa kanilang mga kapatid, sabi niya, wag natin patayin. Ang gawin natin,
itapon natin siya sa balon. Para sakali na may dumaan, matangay nila, ukunin nila, at least, wala na siya sa atin. So, okay na yun. Yun na lang ang gawin natin. Dito, may ipinaliwanag ang mga pantas dito. Hindi lahat ng mga magkakapatid ay sim-sim, sawa-sawa. Magkakaiba rin. Hindi lahat nagkaisa, yun na yun. Mayroong sasalungat at mayroong ding makikita na mas maganda ang pag-iisip. Dahil sabi nila, angkan sila ng mga propeta. Tatay nila si Yaqub alayhisalatu. Kaya yung isa, nandun pa rin yung lataf, nandun pa rin yung awa at habag sa kanyang kapatid. Sabi niya, wag natin siya patayin. Ito na lang gawin natin. Itapon na lang natin siya sa balon. So, nagkaroon na ngayon na yun na yung program nila. Yun yung first step. Ang sabi naman, di ba? Ngayon, paano natin isasama? Hindi mawali-wali yan sa tatay natin. Gusto niya araw-araw katabi. Gusto niya araw-araw nakikita niya. Kaya nga nagsiselos na tayo dahil puro bukang bibig niya si Yusuf. Gusto niya lagi nakikita. Ngayon pa, kukunin natin siya. Paano papayag? Ito at naganap ang nangyari sa Quran. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lana sihun. Dumating ang araw na kung saan hiniling nila sa kanilang ama na o aming dakilang ama, mahal na mahal naming ama, bakit ba? Qalu ya abana ma laka la ta'manna, o aming ama, bakit ikaw ba parang hindi mo sa aming ipinagkakatiwala si Yusuf? Parang gusto mo lagi siya sa tabi mo. Wa inna lana nasihun, kami ay magbibigay sa kanya ng payo. Kami ay magiging mabuti sa kanya. Bigyan mo naman ng pagkakataon na sumama siya sa amin sa kanyang mga kuya. Wag lang lagi siya sa iyo. Ya abana, limada takhaf? Bakit ikaw natatakot? O bakit ikaw nangangamba? Wa nahnu ikhwatu, at kami mga kapatid niya. Walang mangyayari sa kanya. Ipagtatanggol namin yan. Anong buhay niya, buhay namin. Nuhibbuhu kama tuhibbu. Mahal namin siya sa katulad ng pagmamahal mo. Sabi ng kanyang ama, totoo yan. Sinasabi niyo yan. Bakit hindi? Maniwala ka sa amin. Yan ang bibig minsan. Sinasabi pero wala sa puso. Irsilhu ma'na ghaday yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Isama mo siya sa amin bukas, sa may ibang araw, kasama namin, para siya naman ay makapaglaro at makita niya anong ginagawa ng kanyang mga kapatid, at kami ay magiging proteksyon niya. Huwag kang mangamba. Nandito kami, lalaki namin. Anong mangyayari sa kapatid namin? Irsilhu ma'na ghaday liakula min ma ladhat wa talab, para maglaro, makita niya ang lugar na kung saan may kasiyahan, ang mga thamar, ang mga punong kahoy o anumang lahat ng nandyan, al-asjar at ang mga dahon. Afdal ni nasiha. Ngayon, yung ayaw bitiwan ng kanilang ama ay parang nainganyo sa mga matatamis nilang pananalita. Ganyan bro, tayo, tao, di ba? Minsan, ayaw, dili. Pero pag nandyan yung, sige na, trust us, wala kang tiwala sa amin. So yun, nangyari na yun. Pero nandun pa rin yung pangamba ng ama. At mayroong instinct na nararamdaman siya na may pangambang mangyayari sa kanyang anak. Faradda alayhim abu. Tingnan nyo, mismo ang kanilang ama. Nagsalita na at nagsabi, Inni la yahzununi an tadhhabu bi. Katotohanan, ako ay nalulungkot pag nawala na sa akin siya. Pag hindi ko na siya nakikita. Subhanallah. Mga kapatid, anak ko, kayo na mga ama, kung paano tayo magmahal sa anak. Wallahi, totoo yan. Hindi natin may pagkaita.
ang tunay na pagmamahal natin sa mga anak natin. Kung bakit tayo nandirito, kayo na nandirito na iniwanan ng mga anak at pamilya, Allahu Akbar. Hindi mo ma-question ang pagmamahal ng magulang sa anak. Maski gaano kasama ang anak, ang magulang pa rin pinaka number 1 na tao sa mundo ang kanyang anak. Maski durugista yan. Anak ko yan. Apple of my eye. Tama ba yun? Apple of my eye. At yun, sabi niya, nalulungkot ako, sabi ng matanda, pag nawalay sa akin at hindi ko makita yan si Yusuf, watadhabu bihi, at siya ay pasasamahin ninyo. Subhanallah. Isipin yung pagmamahal niya. Wa akhafu, at ako ay natatakot, an ya'kulahu dhib, at ako'y nangangamba na baka siya ay mawalay sa akin at mapabayaan nyo at makain siya ng lobo. Adhib, lobo. O anumang uri ng hayop sa gubat o sa disyerto. Wa antum anhu ghafilun, at kayo ay magiging pabaya, baka hindi nyo maprotektahan, baka hindi nyo makayanan. Qalu, sinabi nila, la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun wa inna idhan lakhasirun. O aming ama, kung siya ay kakainin ng lobo o anumang hayop dyan sa gubat o dyan sa disyerto na yan, ano kami? Ano ang silbi namin? Wa nahnu usbah, kami ang malalakas, matatakot ang kahit sino sa amin. Wa inna idhan lakhasirun, at kung yan ay mangyari na makain siya ng lobo, wala nang saysay ang lakas namin. Wala nang katanyagan na kami ay mga Banu Israel. Kami ay malalakas at tanyag at kilala ng mga anak ni Jacob. Ipagkatiwala mo sa amin. Ibig sabihin, walang saysay ang buhay namin kung hindi namin may pagtanggol ang aming kapatid na kainin siya ng hayop. Allahu Akbar. Tignan nyo ang nangyari ng pagsubok na ito. وَهَكَذَا إِسْتَلَمَ الْوَالِدُ الْمِسْكِينَ وَنَزَلَ عَلَى رَغْبَتِهِ أَوْلَادَهُ لِتُحَقِّقَ قَدْرَ اللَّهِ وَيَفْقَدُ يَعْقُوبَ وَلَدَهُ يُوسُفَ 40 sana. Allahu Akbar. At ito na nga at nangyari ang kaganapan na hindi inaasahan, na napaniwala ang ama sa kanila, sa kanilang mga matatapis na labi, sa paninindigan nila na pagmamahal daw kuno sa kanilang anak, sa kanilang kapatid. Wa nazala ragbatu auladahu lituhaqqiqa, at ito nga nangibabaw na kung anong sinabi nila, at pumayag din siya na pasamahin ang kanilang pinakamamahal na anak sa kanila para proteksahan ito. Wa Yusufu alayhi salatu wasalam mahnatul jub, at naganap ang kung saan ang hindi inaasahan. Falamma dhahabu bihi wa jama'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilayhi litunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Nangyari na ang kaganapan na mangyayari. Pinasama nila ang kanilang bunsong kapatid na si Yusuf. Bakit si Yusuf at hindi si Binyamin? Yun ang tanong ko. Ha? Ewan ko. Dito, makikita niyo ang kasagutan. At pinasama na nila si Yusuf. Dhahabu bihi wajma'u an yaj'alu fi ghayabati jubba. At pinaluhan na nila na itapon sa balon. Umiiyak ang bata na kapatid. Mga kuya, anong gagawin niyo sa akin? Punta ka lang dyan. Kukunin ka rin namin. Tatalian ka na namin. Tinalian nila at ginapos nila ang batang si Yusuf. Nung pagtali nila, ibinaba sa balon at umiyak at maiyak-iyak ang bata.
Mga kuya, ako lang dito mag-isa. Bakit niyo ako iiwan? Nasaan ang aking ama? Si Jacob. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pinabayaan ang kanyang propeta. Pinaramdam at pinadama sa kanya, linunabbi'ahum bi amrihim. O bata, huwag kang mabahala at mangamba, dahil plano nila ito sa iyo, at ikaw ay makakaganti sa kanila sa mga habang oras na darating na panahon. Iniwanan ang kapatid na sumisigaw. Mga kapatid, dito, nung binabasa ko ito, maiyak-iyak ako kanina kasi tinali nila ang kapatid nila, iniwan doon. Tapos, sumisigaw, nasasaktan yung bata. Tapos, iniwanan na nila. Tapos, tapos na yung problema natin. Hindi naman natin siya napatay, pero iwanan na natin yan. At darating tayo sa tatay natin at sasabihin natin sa tatay natin na nakain siya ng lobo. Sasabihin natin sa tatay natin, pagkakaisahan natin, na namatay na siya. At yung damit niya, kinuha nila at nilagyan ng dugo ng hayop. At yun ang dinala nila na pinakita nila sa kanilang ama. Na pinakita nila sa kanilang ama ang kamiseta na suot-suot ni Yusuf na sa mga huling araw na nakita ng kanilang ama ang pinakamamahal niyang anak. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Waja'u abahum isha'an yabkun. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستحق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذنب كذب. Ya Allah. Dumating sila na mga mapagkunwari, nagsisiyakan, kapatid nila na gustong mamatay at mawalay sa kanila dahil lang sa selos. Umiiyak, o aming ama, qalu ya abana, o aming ama, hindi namin nakayanan ang aming kapatid. Nastahiq wa tarakna, naiwan namin siya. At walang naging pakinabang ang aming mga lakas. Wa mataan na nakalimutan namin at hindi namin nasilayan. Wa akalahu dhib, at kinain siya ng lobo o kinain siya ng hayop sa disyerto. Wa ma anta bimu'minin lana, maski kami ay magsalita sa iyo ng katotohanan, hindi mo rin kami paniniwalaan. Waja'u ala kamisihi bidambin kadib, at dumating sila sa damit na pananamit na kamiseta ng kanilang kapatid na may dugo na kinuha sa hayop, at pagkatapos kamisetang kasinungalingan. Nasaan yung tissue mo, bro? Naubusan ba kayo ng tissue dito? Anong nangyari? Kamisetang kasinungalingan. Bakit kamisetang kasinungalingan? Hindi pa natin to na-explain. Bigay kayo ng clue. Ano? Mapagpanggap na? Jazakallah khairan. Alhamdulillah, nakalagay pa sa plastic yung naalala ko tuloy yung lolo ko, Sheikh Ali Janaban, na yung maliit niya na panyo na nilalagay-lagay sa plastic din, tapos nandun yung mga pera niya. Tapos may nagtitipon-tipon. Subhanallah. Anong sagot kanina, bro? Dumating sila, nadala ang kamisetang kasinungalingan. Anong sagot? Bakit kasinungalingan? Sige daw.
Sapagkat hindi tunay na dugo ni Yusuf ang nasa damit. Okay? Ano pa? Ha? Masya Allah, tabarakallah, si Ibrahim, siyang balik Islam. Kasi, sabi dito ng mapantas, walakin na sababu tasri'ihim ja'u ala kamisi Yusuf bidam min kadib fanasaw. Tignan niyo, sabi, fanasaw an yumazzaku kamisahu Yusuf fakana hakbaru dalil ala kadbihim wa ala anna Yusufa lam ya'akulahu dhi'b. Correct, totoo. Nagmamadali sila. Sige, balitan na natin siya, tatay natin, na namatay siya. Meron ng dugo. Pero nakalimutan nila na ang damit na ito ay punit-punitin. Paano mo sasabihin sa tatay mo na, ama, nakain siya ng isang lobo na ang damit man lang ay hindi na punit-punit? O parang klarong-klaro na walang nagalaw? Kasinungalingan ito. Naramdaman at alam at batid ng kanilang ama. Falamma ra'ayu Yaqub kamisahu bi Yusuf saliman, nung nakita ni Yaqub na ang damit na ito ay hindi man lang ito nagbago, nagkaroon lang ng dugo, nadaraman niya ng aking anak ay pinlanluhan nila mismo na kanilang mga kapatid. Subhanallah, dahil lang sa selos. At hindi siya nakain, pero ang problema na ang kanilang ama ay gustong makita si Yusuf, nawalay na sa kanyang paningin, bro. Isipin nyo, 40 sana, 40 taon na hindi na niya naksilayan ang kanyang anak na si Yusuf. At pagkatapos, ito na rin ang dahilan kung bakit siya naging bulag. Pero, ito ngayon, anong nangyari? Sabi, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. O mga anak ko, akala ko ba kakayanin nyo ang isang bata? Sinasabi nyo, nagyayabang kayo, 10 kayo, ang lalakas ninyo. Wala man lang isa sa inyong na ipagtanggol ang inyong kapatid na kung nakain siya totoo ng lobo. Pinabayaan nyo siya. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Katotohanan, linin lang kayo ng inyong sarili, ng inyong sariling kagustuhan, ng inyong mga kaluluwa, ng inyong puso, na alam nyo na mahal ko itong kapatid nyo. Fasabrun jamil. Katotohanan, ang tunay na pagtitimpi at pagtitiis ay pinakamabuti. Allahu Akbar. Mga kapatid, kayo na nagdadaan sa anumang hirap ng buhay ninyo, ang pagtitimpi na yan ang pinakamabuti na sangkapan ng buhay natin. Magtiis ka. Wallahi, ang pagtitiis para sa Allah, isa itong uri ng pinakamalaking gantimpala sa Kanya. Fasabrun jamil, ang pagtitiis ang siyang pinakamabuti. At ang Allah ay magbibigay tulong sa anuman ng mga pinagsasabi ninyo. Umiyak ang kanyang ama, hindi nakatulog sa ilang araw. Nagkasakit. Kaya mo yun, bro? Ama mo. Naku, di ba, pag magbulang mo kung anong gusto niya, yun ang mahal mo, bro. Di ba? Kaya mo na matiis na 40 taon na ang tatay mo ay ganun na lang siya umiyak, ganun na lang siya ano ba tawag doon sa Tagalog, yung tunay na nagdadalumhati, mga hinagpis, araw at gabi nagluluksa, umiiyak, tapos ang masaklap at masakit dito, binabantayan nila ang balon. Nung binabantayan nila ang balon na ito, dumaan ang mga manlalakbay na papunta ng Misra, papunta ng Egypt.
At may nakakita sa kanila dahil sabi nila naghanap sila ng mainom. Nung naghanap sila ng mainom, walang silang makita, may nakita sila, inutusan nila yung isa sa kanila, punta ka doon at kuha ka ng mainuman. Nung siya ipakuha ng painuman, nakita niya si Yusuf. Nakagapos, nakatali, at sa naghumilang na sabi niya, ibaba ako rito o itaas ako rito. Sabi, napakagandang batang ito. Mahada bushra. Allahu Akbar. Sinabi dito sa Quran. Wasyaru thamanin bi 5 dirham. Wa asarru bida'ah. Sabi, napakagandang itong batang ito. Kanino ito? Nandun yung mga kuya bro. Nakabantay pa rin. Sabi nila, yan, hada gulamuna. Alipin namin yan. Tumakas yan. Kung gusto nyo, bilhin nyo siya sa amin. Ibininta pa rin nila na patuloy ang kanilang kapatid bithamanin kalil sa napakamaliit na halaga. Binenta nila, nakuha nila, tuluyan na nilang umalis at tunuluyan na rin nilang nakalimutan ng kanilang kapatid na mas gusto nilang nagluluksa ng mga hinagpisang lungkot na patuloy ang kanilang ama at naibenta na si Yusuf papunta sa Misr at naganap at ang nangyari inshallah sa susunod na linggo. Anong nangyari sa kanya sa Misr? Tutunghayan natin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.